Simulan natin ang videong to sa isang kasabihan. Stones break your bones, but words will break your soul. Totoo ang kasabihang yan. Words can have a huge effect on us. From influencing our self-esteem to messing with our productivity and outlook on life. Hindi man natin mabago ang binitawang salita ng ibang tao sa atin, pero mababago natin ang negatibong salita na ating bibitawan. Hindi naman mababago ng salita ang realidad, pero ang mababago nito ang pananaw natin sa realidad. They create filters through which people view the world around them. Ito ang tinatawag nating the illusion of truth. Kapag palagi mong binibigkas ang negatibong salita, yan ang papaniwalaan mo at yan ang magiging realidad mo. Kaya't napaka-importanteng mag-ingat tayo sa ating bibitawang mga salita. Kapag tinanggal natin ang mga negatibong salita sa ating utak, may positibong epekto ito sa ating buhay. May 14 na negatibong salita na ating tatalakayin at ikaw lang ang nakakaalam kung alin dito ang palagi mong sinasabi o palagi mong pinaniniwalaan. Number 1. Wala akong kwenta. Alam kong minsan, nasasabi natin yan sa sarili natin, pero hindi natin alam na kailangan pala natin itong tanggalin sa ating buhay. There's such an ugly finality to this brutal condemnation. Kapag sinasabihan natin ang ating sarili na wala tayong kwenta, o di kaya pagsabihan natin ang ibang tao na wala siyang kwenta, binibitawan natin ang negatibong salita para ipakain sa ating utak o ipakain sa ibang tao. And that doesn't feel good, which negates the inherent value of living every moment of our life. Number 2. Tinatamad ako ngayon. Aminin na natin, may araw na tinatamad tayo, pero ang katamaran ang nagpapahina sa ating katawan. Ramdam mo bang kapag wala kang ginagawa, ay mas mapapagod ka? At isa pa, ito din ang nagpapatagal ng pagkamit natin sa ating tagumpay. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magre-relax. Kailangan pa rin nating magpahinga. Pero hindi dapat aabot sa punto na tatamarin na tayo. Kaya mo bang tanggalin ang salitang tamad sa isipan mo? Hindi naman matatawag na katamaran ang dahan-dahang paglalakbay. Ang dahan-dahang paggawa sa mga bagay ay tinatawag nating mindfulness. Hindi bali ng mabagal kaysa sa walang gagawin. Number 3. Hindi ko yan kaya. Kapag sinabi mong hindi mo kaya, ibig sabihin na wala kang kontrol sa sarili mo. Naiisip mo lang na hindi mo kaya kasi hindi mo pa nasusubukan. Ito ang napakagandang storya ni Roger Bannister. Isa siyang runner. Noong kapanahunan niya, gusto talaga niyang takbuhin ang 1 milya sa loob ng 4 na minuto. Pero anong sabi ng mga scientists at doctors? Walang tao ang makakagawa niyan kasi ang ating baga ay hindi makakasustento ng sapat na hangin. Kung pipilitin mo man, magkaka-heart attack ka. Pero hindi yan pinaniniwalaan ni Roger. Sinubukan niya at hindi niya nagagawa ito. Pero hindi siya sumuko. Palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na kaya ko to. Babasagin ko ang hadlang na yan. Hanggang si tinakbo niya ang milya ng 3 minutes and 59 seconds. So anong nangyari? Everybody's thoughts have changed. Lahat nagsasabi na kung kaya ni Roger, kaya rin natin. So ang lahat ay nag-iinsayo at sinubukan nilang takbuhin ang milya at dumami ang mga taong nagtagumpay. O diba? Don't believe what people said. Believe in yourself. Instead of placing a limitation in yourself, control yourself. Number 4. Pero ganito o ganyan. Ang salitang pero ay may dalang walang kasiguruhan. For example, gusto piyang gawin pero huwag ka nang magdahilan pa. Wala nang pero-pero. If you really want to do something, do it. No buts. Number 5. Siguro, alam naman natin na ang pagdidesisyon ay mahirap gawin. Pero ang paggamit ng salitang siguro ay mas lalong nagpapahirap sa iyong pagdidesisyon. Force yourself to be confident about your decisions and learn to stand your ground. Number 6. I hate you. I hate them. Hate will always backfires. Kapag galit ka sa isang tao, ikaw ang kakainin ng galit mo. Nasasabi na natin to noon pa na para ka lang pupulot ng nagbabagang uling para itapon mo sa isang tao, pero ikaw ang unang mapapasok. Such a strongly negative word tends to trigger mild feelings to become worse. If you hate someone, hate them for a little while
And don't dwell on them, kasi hindi naman natin mapipigilang magalit. Pero huwag naman nating araw-arawin kung ayaw nating magdurusa sa negatibong emosyon. Number 7. Busy ako. Kapag busy tayo, may iisip ng iba na ang dami nating ginagawa. At may iisip nila na mas matagumpay tayo sa buhay. Pero hindi mo ba alam na hindi lahat ng busy ay productive? When people stress how busy they are, they're actually pushing away new business, new opportunities, new relationships, as well as new people, new places, and new things. Lahat tayo ay may oras, sadyang hindi lang natin inuuna ang mga dapat unahin. Number 8. Ang dami kong problema. Tayong lahat ay may maraming problema. Kahit mayaman ka, may problema ka pa rin. Kahit na nga baliwan may problema din, bakit kailangan nating itong tanggalin? Because using this word makes you feel heavy, as if you have a burden. Imbis na sabihin mo ang dami mong problema, sabihin mo ang dami mong pagsubok na kailangang lampasan para naman ma-challenge ka sa buhay na gumawa ng aksyon. Challenges make you proactive, and that's a good thing. Number 9. Ang pangit ko. Hindi ka naman pangit. Sadyang may maganda lang na nilalang. To be honest, may pangit at maganda naman. Totoo yan, huwag na tayong magpaka-Diyos. But that's the beauty of life. Napakabalanse ng mundo. But the word ugly is one of the most negative words in the English language. Kaya't wag na wag mo itong gamitin para i-describe ang sarili mo o i-describe ang ibang tao. Being excessively critical of other people or yourself attracts negative energy. It's important to focus on the good in yourself and other people in the world. Pangit ka man, pero maganda naman ang ugali mo. At sa mata ng Diyos, ikaw ang perpekto niyang nilalang. Number 10. Gusto kong perpekto ito. There's no perfect thing in this world because you are also not a perfect person. Using the word perfect also sets you up for disappointment and negativity. Since perfection is not an attainable thing, banning this word from your vocabulary helps you feel better about yourself and your achievements. Perfectionism is the enemy of productivity. Number 11. Hanggang dito na lang ako. You can move forward, but you just chose not to. Palagi mo lang iniisip na wala nang kaunlaran sa buhay mo. There's always room for growth. You should never see yourself as stuck within a situation. Instead, see your circumstances as offering time to reflect and an opportunity to choose your next path. Number 12. Hindi ko yan gagawin. Kapatid lang ito ng hindi ko kaya. Kapag sinasabi mong hindi mo yan gagawin, ibig sabihin na kaya mo pero hindi mo lang talagang gawin. This word feels too final for us. Believe you're flexible and open to learning and open to navigating. Number 13. Pagod na ako. May mga araw din na napapagod na tayo. Kasi tao lang naman tayo. May limitasyon ang ating enerhiya. Kapag napapagod tayo, kailangan din nating magpahinga. Removing this word from your vocabulary has actually allowed you to have a more positive mindset every day. Kapag sinasabi nating wala na tayong gana sa buhay, ibig sabihin na napapagod na talaga tayo. At mas lalo tayong napapagod kung palagi nating iniisip na pagod na tayo. Just sit for a while or take a nap. Gain back your energy. Number 14. Palagi akong nabibigo. Bilang tao, mabibigo at mabibigo tayo. Sino bang hindi nabibigo? Ako ilang beses na. Hindi ko na mabilang ang aking kabiguan. Pero hindi ibig sabihin na palagi na lang tayong mabibigo. Maraming hadlang sa ating buhay. Maraming mga matitinding pagsubok na kailangang harapin. Minsan matatalo, minsan mananalo. When you call yourself a failure, you have to ask yourself first, what am I doing that causes me to feel bad about myself? Am I doing too many things at one time? Am I trying to be like someone else? Do I need approval from others? Understand that you are enough, and one situation at a time will lead to success.